Another day, another video na naman ng ating Suzuki V-Strom 160. So guys, kumusta kayo? Kumusta yung mga nakabili ng V-Strom guys? Satisfied ba kayo? So ang dami nababash siya V-Strom guys. So hindi daw siya Suzuki, kundi gawang Haojue lang daw siya guys. Para lang sa kaalaman nyo, si Suzuki at Haojue ay may long-term partnership since 90s guys. So sobrang tagal na nila magkakilala, yung iba hindi pa pinapanganak sa inyo. Magkakilala na yan. At madami na din silang ginawang motor na magka-collab, including this V-Strom 160 natin guys. So ano ba si Haojue? Cheap China brand ba siya? Hindi, dahil tignan nyo, si Haojue lang naman ang isa sa mga best-selling brand sa China for over the years guys. So hindi siya basta-basta, di pipitsugin yan guys. Alam natin yung Suzuki bilang Big 4 sa mga motorcycle brands dito sa Pilipinas guys. Kung pumasa ito sa Suzuki ayon sa kanilang global quality standard, ibig sabihin maganda yung motor. Isipin nyo na lang, multi-international yung Suzuki at sisirain niya yung sarili niya dahil lang nag-release siya ng ganitong bike. Syempre hindi, diba? Tsaka kung i-inspection ninyo yung motor na to guys, wala siyang hollow part, siksik yung bawat parts niya guys. Alam mong pinag-isipan, pati yung design niya. Mga nagtatanong din kung nag-overheat ba to dahil air-cooled lang. Guys, meron lang nag-Philippine loop ng Nakayama PG1. Air-cooled lang din naman yun. Honda Beat nga kaya mag-Philippine loop eh. So hindi ko alam kung saan yung nakukuha yung porket air-cooled lang mag-overheat. Mas may chance pa mag-overheat yung mga 4 valves na may radiator guys. Kasi yung mga yon kailangan talaga nila ng radiator para lumamig. Pero usually yung mga lower cc na bike hindi kailangan talaga ng radiator. Yung mga advantage pala ng motor na manual guys, parang meron kayong tatlong brakes. Unang-una yung front brake, tapos yung rear brake na pareha silang naka-ABS, ang ganda. At yung pangatlong brake yung engine brake. Lalo na kung marunong kayo mag-rev match guys, parang tatlo yung brake nyo. Or tatlo talaga yung brake nyo. Sa downhill naman, di init ang inyong front brake or back brake kasi nga may engine brake. Napakalakas ng engine brake nito lalo nung na-try ko sa Maliko, Pangasinan guys. So guys, follow nyo ako para sa ating mga more videos at share nyo na din to para madami pa tayong mabudol. Bye!